So yun nga guys, isang magandang araw po sa ating lahat sa mga panig kayo naroon. Ngayon ay ililibin natin na sumahod na po tayo sa ating YouTube channel. So yun nga guys, bago natin i-reveal kung ano ang sinahod natin at paano tayo nagsimula sa YouTube hanggang sa huli, magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa biyaya mo po na natatanggap ko araw-araw. Alam ko may silang ang buhay, pero dahil sa mga pangyayari nito, kayo po nagdudugtong sa mga araw-araw kong ginagawa. Patawad po sa mga kasalanan na aking nagawa. Gabayin mo po ang aking pamilya na maging maayos ang lahat, at tulungan mo po sila na makapag-aral at tuparin ang kanilang mga pangarap. Yun lamang po, at salamat po sa araw-araw na binibigyan mo ko ng kalusugan. In the name of Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Ayun nga guys, bago natin simulan ay kwento ang nangyari sa YouTube ko magmula nung simula hanggang sa huli sa pag-monetize sa sahod ko, i-reveal natin kung magkano nga ba ang sinahod sa YouTube. So ayun nga guys, mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin all over the world. Shoutout sa bansang Pilipinas na aking silangan. Tapos shoutout to United States. Shoutout sa mga bansang India, Saudi Arabia, Indonesia, Canada, United Arab Emirates, Malaysia, Vietnam at Japan. Yan po ang mga nanonood sa akin, walang sawang sumusuporta sa channel ko. Thank you so much po. So yun nga guys, nung nagsimula tayo mag-YouTube way back in November 15, 2020, marami ng unang upload ko dun, nagprito lang yata ng manok, tapos nag footage ako ng video dito sa Bambog. Dun umpisa ko pa lang, ang dami ko ng viewer nun. Tagal na yun, 2020 pa yun. Nagsimula ako November 50 po, tuloy lang, minsan napapagod din, pero hinayaan ko lamang siya yung video na yun na mag-view. Yun nga, yung April 14, 2020 po naman, na-monetize tayo sa ating channel. Dumating yung Google Spin natin. Ito yung Google Spin na doon dumating sa atin. Kala ko ganda na, okay na tayo, hindi pala. Tapos nga nung January 8, 2025, ayun, sabi, nagpadala sa akin ng message ang Google Ads. Sabi niya, yun nga, sumado na tayo. Tingnan ko naman yung details. Inan natin sa BPI kung yun ang bigay natin na para dun kunin sahod, kasi pwede naman din na pwede din sa bank check. Yun naman naka-open ko, kaya sa BPI ko sinin yung aking unang sahod sa YouTube. Marami lang pinagdaanan bago sumahod, kasi ang requirement pa rin ngayon 2025, ganun pa rin guys. Kailangan natin ng 1,000 subscriber, 4,000 watts hour na hinihingi ni YouTube para ma-monetize yung channel. Saka wala tayong mga copyright. Kung okay naman yung pagka-copyright mo, pero dapat iwasan natin yan, yung sub-to-sub. Lahat naman ng mga YouTuber na nagsimula pa lamang ay nagdaan doon sa mga ganung sub-to-sub. Pero kung ikaw ay monetize na, pwede mo iwasan, tapos kumuha ka na ng mga content na kapakipakinabang kay YouTube. So yun na nga guys, maikling background lang kung paano ako na-monetize. Unang kala ko okay na yun dahil napadala sa akin, dahil kong pang pinagdaanan, kailangan mo pa pala ng $10 threshold na bago ka ma-monetize. Tapos pagkatapos ng $10, tapos ilang bulan naman ang inantay ko, kailangan pala 100 ang minimum bago mo ma-reach makuha yung sahod mo sa YouTube. So yun na nga guys, kung may idea na kayo na ang sinahod ko lang
yung January 8, 2025 ay $100 plus. Tapos may bawas pa yun, may ano pa yun, may kaltas pa yun dahil may tax na at never. So ayun nga guys, yung palang ating mga video na ina-upload, habang tumatagal dumadami ang ating view. Tapos si YouTube kasi yung aking minonetize lang niya yung isa, yung how to make sauce of palabok. Yun lang yung yun yung pinost niya. Kaya ang dami kong viewer doon. Bagamat hindi masyadong quality yung kanyang pagkakagawa, pero basta si YouTube ang nag-post, pinapalala ko saan. Kaya yun ang nagparami ng view ko, nagiging popular view ko dun sa how to make sauce of palabok. Ginawa ko itong video na to para ma-inspire naman yung iba na totoo pala na pwedeng pagkikitaan ng ang pagiging vlogger, pero kailangan pag-isip-isipan mo naman na paggawa mo ng isang YouTuber, kailangan maging active ka, kailangan hindi ka pahinto-hinto, tuloy-tuloy mo lang dahil darating araw na yun ay dadami ang viewer. Tapos kung quality naman, tapos bilo mo yung isang view nyon, pwede maging for lifetime ang viewer. Napakaganda, kaya yun ang kagandahan sa pagbablog sa YouTube. May mga view ka na magiging lifetime, magiging million view. Kaya sa mga nagbabalak na mag-YouTuber, ang payo ko lang sa inyo, huwag kayong sumuko. Talagang darating talaga na makipag-subscribe ka, nagmamakalo. Pero pagka nandiyan na yun, nalis mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Sa ngayon nga naging up na yung aking susunod kong sahod, maakyat na. Kaya yan nga guys, dapat gumawa tayo ng makabuluhang content para i-post ni YouTube yung ating mga video. Hindi sana ako magagawa ng video dahil ayoko namang, hindi naman ako kasi expose sa ganitong camera. Gumawa lang ako dahil para maging inspiration sa mga small YouTuber na nangangarap na monetize. Sa una, wag mo muna isipin yung pera. Gumawa ka muna ng mga quality video, tapos saka mo na isipin yung kikita ka. Kasi pag inuna mo yung isipin kikita ka, magda-down ka. Sa ngayon, malaki ang ngayon, competition, maraming magagaling, kailangan ma-influensya ka, kailangan yung mga content na talagang panunuulin. Kasi kung puro sarili mo lang ang mo sa pag-YouTube, hindi ka panunuulin. Sino ka ba kung small YouTube ka lang na nagaganyan, hindi ka panunuulin. Kasi ngayon, kung ano yung yun ang pinanonood ng tao. So napakahirap magturo ng isang bilang vlogger kung hindi ka pa actually monetize saka sumasahod. Kasi ito yung magiging sample mo na bibigyan, hindi ka papansin. Hindi tulad nung monetize ka na, sumasahod ka na, inspire yung mga tao na sa paligiran mo na kung siya yung sa magaling, pwede niyang tuloy kasi maging successful isang YouTuber. Pero wag mong gagawin isang hanap buhay yan, hindi pwede maging hanap buhay. Yan ay isang sideline lang na kung gusto mong i-vlog na para lang isang bagay na gusto mong gawin kaya ginagawa mo. Tapos yung gusto mo yung ginagawa mo, tapos nakakapera ka. Yun ang isipin natin. Hindi pwede yung puro pera lang, tapos kahit naman sino tao, pag may pera, di ba, nagagawa niya ang gusto niya. Kung wala ka nyo, hindi magagawa na mapaliwanag sa tao na hindi naman yan, puro lang yan, edit o puro na kinukwento mo, hindi naman siya totoo. Dapat, pag nag-reveal ka ng isang bagay, may katotohanan. Isa pang payo, may edad ka na, naku, hindi ka na pwede dyan sa mga ganyan, hayaan mo sa mga kabataan yun. Wag ganun, dapat nga makipagsabayan ka sa mga kabataan dahil bilang maraming karanasan sa buhay, maipapakita mo ang galing mo sa social media.
Kasi ang tao ngayon, gusto yung mga bagay na makakatulong ka. Kasi ang gusto ng tao, makakatulong ba ako sa'yo o ikaw makakatulong sa akin. Yun ang gusto ng tao. Hindi pwede yung gumagawa ng isang bagay na kinokopya mo lang. Darating araw, wala rin manunod sa'yo. Kasi ngayon kung sino yung yun lang pinapasok ng mga tao, pinunod. Ngayon, nanonood kayo, di ba? Sino lang ba ang nanonood sa akin? Yung talagang totoong followers ko, totoong subscriber ko. Di ba? Hindi naman yun manonood, skip lang yan. Sino ba yan? Di ba? Sabihin nyo yan, ano ba yung sasabihin niya? Alam pansin. Pero sa akin, kung sino yung loyal, sino yung nagugustuhan yung mga video ko, doon, copy sa akin. Pero kung hindi nagugustuhan yung video ko, okay lang yun sa akin, wala namang problema yun. Basta, ang sa akin lang, maibahagi ko kung ano yung pinapaloob sa akin ng Diyos. Dahil ako talaga, hindi naman ito talaga ang hanap ko. Ako'y namamasal ng tricycle. Dati rin akong seaman, graduate ako dyan sa PMI, Santa Cruz, BSMT, sa Balco. Pero hindi natupad dahil yun nga, gusto niya pa ni Ama na mag-upload ako maging sim, pero ito natupad. Ngayon pa ba ako susuko? Naging isa chef, wala akong isang vlogger, saka isang ordinaryong driver ng tricycle. Pero sa akin, hindi ko kinahihiya yun dahil malang trabaho yun. Ngayon ko na patunay sa sarili ko na kaya kong buhayin ng pamilya ko sa pamamasada ng tricycle. Hindi ko kailangang makipagkompetisyon sa tao kung ano meron sila. Kailangan ko lang may dedication kung ano yung magagawa ko sa pamilya ko, sa sarili ko. Maaring nalilito kayo na parang rumble yung aking pagkukwento tungkol sa Montes. Hindi, ito hindi naman rumble kasi hindi naman taga-actually mahilig kumalap sa camera. Kaya lang, way back yung panahon na ako'y bata pa, talagang hilig talaga yung maging cameraman sa isang malaking TV station ng ABS-CBN. Sa tuwing pala, hindi man ako natuloy, pero talagang hilig ko maging isang cameraman na yung pagbo-broadcast, ano na mga magagandang bagay sa kapaligiran in positive way, hindi yung negative way. Kahit sabihin mo viral pa yung ano yan, hindi yun ang akin. Sa akin, good vibes only. Yung magaganda, kung ano yung iba kasi pag nakakita ng mga bagay na gano'n, lalagyan ng negative para lang maging viewers. Lalagyan ng negative. Sa akin, reverse psychology. Kung negative sa iba dahil sa mga nangyayari, sa akin naman, ginagawa kong positive. Na kasi Diyos lang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin. Kaya wag na natin na pangit na yung nangyari sa buhay niya, pangit pa rin yung ipapakita mo sa mga tao. Dapat good vibes ng ganung bagay. Hindi dahil sa dahil ang buhay natin malungkot, hindi natin alam kung bukas mamaya walang tasin ito. Kaya ba't pa tayo makisausaw sa mga pangit na bagay? Pwede naman tayo makisausaw sa magagandang bagay. Kung sana nageget ng iba na kasi iba pagka kung ano yung mga pangit na yun ang viral na viral, kung ano pa yung mga bakit viral na viral yung mga pangit na mga ginagawa ng mga tao. Dapat viral natin, hindi naman sinasabi ko na rin yun. Sabihin, ipakita natin yung nandito ka lang sa isang bahay, makontento ka kung ano yung maligaya ka na ron, hindi yung si ganito. Dapat focus tayo sa magagandang bagay. Talagang malaking pagsulong ba, hindi naman maiiwasan yun. Malungkot ang buhay ng tao. Ako, naiiyak talaga ako na pwede ka ba humarap sa camera na masaya ka? Hindi ka masaya. Pwede ka ba mag-vlog ng malungkot ka, tapos mag-vlog ka ng masaya? Siyempre, ito dapat dedication talaga yung kahit nga isang nasabi ni Herman Moreno Nakalan, ito mangyayari, the show must go on ka nga. Dito sa pag-vlog, pagkatalahin ayoko, talagang hindi ko inaano, pero kailangan pilitin kong maging maganda lahat ng bagay, kahit na kapangit-pangit na nangyari sa ating mundo na to, dahil
minsan lang tayo mabubuhay, minsan lang, kaya bigyan natin inspirasyon ang mga tao na nalulungkot, na naghahanap ng inspirasyon, naghahanap, nag-iisa, kailangan niyang may makita na maganda, maano, hindi, kung kailan may mga hindi magagandang bagay, saka yun ang pinanonood. Ika nga, kung ano yung pinanonood na hindi maganda, yun ang mapasa isip natin. Gaya niyan, mahirap ka na nga, mahirap ang kinakausap mo. Dapat, gawin mo inspirasyon yung mga meron, yung mga may kaya, na matutupad mo rin yun. Kundi man, o kontento ka na lang kung ano yung binigay sa'yo, pero dapat magsikap ka pa rin, huwag kang higa-higa dyan, huwag kang tulog ng tulog, kailangan mo pa rin maghanap buhay, pero hindi kailangan makipag-competition. Kung ano yung pinagkaloob sa'yo, ako bilang driver, kung ano yung pinagkaloob sa akin, nagpapasalamat sa Diyos. Yun lamang po at maraming salamat. Bye-bye. See you on my next video, people. Bye-bye. Salamat po all over the world. Thank you so much. Pero bago tayo magwakas, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at least bigyan lang ako. Bye-bye. See you in my next video, people. Bye-bye. Thank you for watching, people. Thank you so much.